Congratulations. After doing this film, it's first time, second time, pati si Direk, pinangarap niya bang maging abogado? Nagkaroon ba kayo ng pangarap? Lalo na kayo ng abogado, di ba? Hindi naman lahat ng abogado, mababait at matulungin. May na-inspire ba sa Oh, inyo? na-inspire ba ka parang abogado? Di Barbor. Si Rocco, sagot. Rocco, yeah. Well, nung Tito Juday, Tito Jun. nung ginagawa po namin yung one, Yes. naalala ko yung isang eksena doon namin, kailangan kami i-xerox, tapos nakakausap ko yung mga law students talaga. Nung nakita ko po yung mga books, sabi ko, never will I ever go that path. Kaya hanga ako sa kanila, grabe. You cannot stop learning and be updated. Kaya sabi ko sa yung mga lumalapit sa amin, yung nakaka-inspire na, alam niyo ba, naging lawyer ako dahil sa Power Boys. Sinasabi ko, I'm so proud of you na nagawa nila yun. Because it's a feat para magawa yun. That's true. Carlo, ikaw, na-inspire ka ba? Oo, na mag-abogado. Mag-abogado. Oh, Baka tsaka- ano na lang siguro, tutulong na lang ako nang hindi ako abogado. Kasi nga masyadong, mahirap. Mahirap, Ang daming stressful. oras, ang daming panahon na kailangan mong i-google para sa pag-aaral. And I think, sasagutin ako ni Justice Hernandez, I don't care about what you think. Diba? Thank you po. Enzo, ikaw, na-inspire ka ba? Enzo, ikaw, Politiko di ba? yan eh. Oo, bineda yan. Ako naman po siguro, in a way yes, na-inspire ako. Pero tingin ko baka marami po akong makakaaway. Kasi ipaglalaban ko po kung ano yung tama. Saka puro pro bono nangyayari. Yun lang po. Yaman ka naman eh. Di si Direk lang kasi masyado siyang masyadong Emotional, passionate. Oo, sa kanyang mga na gusto mangyari, di ba? Apo. Marami po akong kaibigan na lawyers. And in fact, sila yung inspiration ng Bar Boys. Okay. Nakikita ko kung gaano wala silang oras para sa mga bagay-bagay. Ayoko pong gawin yun. So, hindi ko po siya kaya. Tsaka, ano po ko opinionated masyado na tao. A lot of the practice of law is just interpreting the text. And yun nga, sabi ko sa first film, I don't care about your opinions. I'm very opinionated. Baka hindi ko kaya, baka bumagsak ko. Tama, Eh, tama. ano ka lang will you entertain the moviegoers dahil nga seryoso tong batas to. How did you make it entertaining? Oh, yeah. Para So, umapil sa lahat. So nakita nyo naman yung trailer namin, daming kinilig kay Klang at kay Kihan. And ano po siya, if you remember, actually number one, you don't need to watch the first film. Okay. Kasi this is a standalone film. Okay. So in the first 30 seconds of the film, sinamarize ko lang, gano'n lang kabilis. Law students kami dati, hindi pumasa si Josh, si Chris nag-abroad, umuwi ngayon. Yun lang. That's all you need to know, and the film is standalone. It's entertaining because it's very funny. Tsaka basically student life din to eh. Oo. No, If you remember, sobrang dami namin mga scenes sa first film na got people so hooked and entertained. For example, yung scene ni Toran na may tarpaulin siya, na may backup pala yung pamilya niya na good luck next. Parang good luck next. Pero kami ganon. May tarpaulin scene na labas sa next trailer namin with Clarissa sa... Uso yun. Oo. And it's a play on that. And then, ang nagpapasaya sa pelikula, hindi yung topic eh. Ang nagpapasaya sa pelikula, characters. Right. And if you recall, si Toran is a hilarious character. Si Carlo and yung dynamics ng barkada is what makes it entertaining. I'm not gonna make a film na nagbabasa lang po sila ng 20 hours. Eh, di ba? Oo, di ba? Kasi manonood nun. Except, sana gumawa na lang ako ng parang nag-documentary na lang ako on the practice of law, kung gano'n. So I really try to make my films entertaining and infuse it with humor, with heart. Pero warning na lang siguro, magdala kayo ng maraming tissue. Kasi meron ako isang actor na nag-PBB, the whole time nasa PBB siya, hindi siya umiyak. Pero dito sa pelikula, 9 times siya umiyak. Si Emilio ba yun? Si Emilio po. Umiyak pala si Gulgul Emilio. siya, 30 minutes. Okay. So, dala po kayong tissue. So, yun. It's not what makes a film fun is not the subject. It's the cast, it's the characters. And
And so, yung timpla, the strength of this film, kasi kakanood ko nga lang, is really the timpla of the characters. Na yung laro within the scene. That's why you have characters na hindi lawyers. You have Ziggy, you have si Emilio, si Bryce, si Clarice. Hindi sila lawyers, so may perspective sila ng mga ordinaryong tao. Nice. So it's very relatable, it's funny, and it's nakakaiyak. Very good. Para mawala yung stigma ng Oo. seryosong pelikula, di ba? Congratulations. Thank you, sa inyo. Jay. Last na lang din po, actually po kahit yung float namin, balak namin nakakatawa siya eh. Oo. Basta Huwag mo na spoil Hindi ko sa spoil, basta wala naman kami budget, daanan namin sa pagpapatawa sa float. Okay, thank you, JN. We're down to our last 2 questions. Ambet. Nabus. Hello! Ako. Good evening sa inyong lahat. Congratulations. Una-una gusto namin magpa-thank you dahil sa mga magagandang insight ninyo sa current event natin. But doon nga papunta yung question ko because Barboys 2, paano nyo gustong i-promote ito sa mga non-believers ng law, ng mga batas, yung sawang-sawa na sa mga napapanood sa mga hearing sa Kongreso, sa Senado na parang wala na silang paniniwala o nagsubuko na sila. So, since entry ito sa Metro Manila Film Festival, paano nyo gustong i-encourage yung mga, especially the young generation, na mapanood ito, pelikulang ito? Yes, sir. Anybody can answer. Well, actually, yung sinabi mo, all the more dahil pagod na yung tao sa nangyayari, nagalit yung mga tao sa nangyayari. All the more na kailangan nila mapanood itong pelikula na to. Hindi para digdigin sila nung katotohanan lang o nung matrigger lang sila dun sa nangyayari ngayon. Pero sinasabi ko nga kay Direk Kip kanina bago kami bumaba dito. Ito yung klase ng pelikula na matalino, pero sobrang makaka-relate ang bawat Pilipino sa mapapanood nila sa characters namin lahat. Nasakto pa na rated PG kami. So ito yung pelikula na kahit hindi tama si Kip hindi siya dun sa topic ng law o ano. It's more of yung sistemang ginagalawan at kung paano nagre-react yung bawat parte ng lipunan natin doon. PG, so ito yung pelikula na kahit anak ko, masasama ko nang hindi ko kailangan mag-worry na, baka yung mapapanood nyo, hindi nyo masyado maintindihan. Kasi ano to storya siya ng buhay ng bawat generation na meron kami dito sa cast. Yung mga bata, mga Gen Z, mga kaming millennials, ultimo sa parte at sa generation nila Tita O, makaka-relate sila dahil isa siyang pelikula sa paghahanap ng sarili, ng paghahanap ng kahulugan sa kung ano yung ginagawa. At yun nga, yung hirap na pinagdadaanan natin sa buhay natin, na kahit hirap tayo, wala naman tayong choice, dinadaanan natin siya. So, yun yung sinasabi ng pelikula. But we have to remember, meron tayong mga audience, moviegoers na ayaw ng mga preachy movies, di ba? Yung nagtuturo, Ay, malayo sa preachy po itong pelikula Well, natin. okay. Malayo. Meron akong ganong mga ginawang films, hindi ito yun. Okay. Because Barboys has always been a barkada film through and through. Correct. And I think in-expand ko yung pagiging barkada film niya into this film na over time yung barkada mo nagiging parang pamilya mo siya. Yung mga narinig namin kaninang mga kanta, awit ng barkada, or something, part ng movie yun. Hindi po. Okay. Tamang budget. Pero, hindi, seriously speaking, di ba tayo naman, meron tayong mga kaibigan na overtime, parang pamilya na yung touring natin. And ganun yung nangyari dito. So parang, if you look at even our trailers, kaya rin siya nagre-resonate sa mga tao. It's not because may pinag-uusapan kaming batas, or may tinira kaming politiko. For example, yung trailer ni Will, yung Arvin, Rocco, Emilio trailer na unang lumabas, it has 15 million views. Kasi wala kang pang-sponsor sa organic yung 15 million views. Kasi kapit na kapit yung mga manggagawa dun sa character ni Arvin. Ramdam na yung pagod. And credit to the portrayal of Will there, na kapit na kapit sila dun sa pakiramdam ng pagod ng sistema ng lipunan. And then you see that the characters are surrounded by their support systems, which we all have. Sana we all have. Yung mga found families natin na mga kaibigan natin, mga katrabaho natin, mga mentor natin, na nagiging parte ng buhay natin, na lahat tayo nagdaan sa ganun. Meron tayong mga mentor na na-inspire tayo na magpatuloy, may mga kaibigan tayo na naging parang kapatid or pamilya na natin. At yun yung pinaka-relatable sa lahat. It doesn't have to be law.
for you to understand how difficult life is and why you need the support system. Mahirap po kasi talaga mag-adulting sa Pilipinas. So, kailangan natin lahat ng support system. And usually, the support system you have is the fun people in your life as well. Sila yung pwede kang mag-enjoy and pwede kang matuto at the same time. And yun yung appeal naman ever since of the first Bar Boys. Na-maintain po namin yun. So, hindi siya it's not about a case or it's not about parang ano yung sinasabi ng Republic Act ganito. It's really about family, it's about community, and my last na rin siguro kaya it's about how far acts of kindness can go to support people. Kasi kulang na kulang tayo ng kindness sa mundo. Often we judge too quickly, we are too harsh. Here in this film, we show how far ang maaabot ng pagiging mabuting sa isa't isa. Alright. So yun po. Ambet, si Enzo yata sasagot? Yes. Ako naman po, to answer your question, like what Derek said, naniniwala ako na you are who you surround yourself with. So if you surround yourself with good people, ganun na mangyayari. And this movie, for me, hindi lang siya barkada film, but it's also about hope and perseverance na no matter where you are, where you're from, as long as you put in the hard work, discipline, dedication, faith, anything is possible. At alam naman po natin ngayon ang dami ng nangyayari sa ating bansa. And I believe itong movie will inspire you to stand up for what is true, what is right, na pag mas lalong gumagrabe yung sitwasyon natin, the more we should speak and fight for what is right. So, sana po itong movie ay makapagbukas ng utak, isipan, tumama yung movie namin sa mga tamang tao para magkaroon po tayo ng tunay na pagbabago dito. Konsihal na konsihal. Tita O! Sa darating po na... Hindi ako, kung may pwede lang ako i-address sa ano mo. Tatakbo rin ako. ito yung pelikula na bawat karakter namin sigurado kung meron sa GC nyo na ganun. Ayun! Bawat anong GC nyo man, yung barkada GC nyo, family GC nyo, o yung GC na medyo hindi kayo masyado close, parang gano'n. Bawat karakter namin, meron at merong parte. So yun yung dapat yung Aabangan. Tita O! Eto na, napaka-special itong movie na to kasi dito ka talaga, sa tagal-tagal mo sa industriya, urian ka pa. So gaano ka-special sa ito, sa itong after-school Bar Boys na to? And good to see you, ha? Miss na kita. Same. Gaano ka special? Can I just sit down? Hindi ba I had a chance of working with Miriam, tama ba? Miriam Defensor. I saw her in person with the late senator na namatay in Iloilo. Stricto magsalita. I had a chance to listen and look at her. Di bumalik. Nung sinabi niya Miriam Defensor, tama tao. Pero pag sabi niya, parang naginig ang ito ko. Miriam Defensor yan. Kung hindi niya gusto, alam mo na, ano kalaban ko? Ganun. Nagbasal ako. Do I challenge? Ano magawa ko? Pinili ako. Tiniis ko, pero sa totoo, gumaganon ang pindi ko habang malakad ako ni Miriam Defensor, honestly. But it's all over, I guess. I think we did a good job in Jesus' name because we also prayed. Dasal ako ng dasal, si Derek ganun din. And that's it. Thank you, everyone. Thank you, Tita O. Maraming salamat. Ambet, Thank you. Salamat.